Yan. So napakatagal na po ang samahan na Jesus Victorious Calvary Church. So maraming salamat po sa dumalo sa aming munting tahanan. Yan. Naging pangalawang tahanan po namin sorry, kinakabahan po. So, naging pangalawang tahanan po namin. Ayan. So, testimony ko lang po ulit as a servant of God po. Dati po, isa lang po akong maliit, bata. Ayan. Salingkit po ako dati sa church po. So, ilang church na din po yung napuntahan ko. Pero, ang Jesus Victorious Calvary Church po, dito po ako nagtagal. Hanggang ngayon, isa lang po akong kabataan na, ayun, magtuturo po ng kanyang salita. So, dati po, kumakanta kami, sumasayaw sa ibang church. Yan, kasabayan ko po si Sister Sophia. Ayan. So, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa buhay at kalakasan and also, lalo na sa knowledge and wisdom na binigay niya sa atin. Ayan. So, alam ko na pinagpala tayo ng ating Panginoon, simulan lang po natin ang napag-aralan ang kanyang salita. So, bago ang lahat, mga kapatid, alamin po natin ang theme or tema po ng pag-aaralan natin. So, bago po tayo mag-start, mga kapatid, hinihingin ko po ang katahimikan ng bawat isa, mga kapatid, upang magkaroon po tayo ng focus. Ayan, mga kapatid. Ayan. So, and now po, mga kapatid, sabay po natin basahin ang ating tema na nasa harapan. Okay po? Naintindihan po ba? Yan. So, nakikita nyo po, sabay po natin basahin. Again, 1, 2, 3. Let us run with endurance the race God has set before us. So, Hebrews 12:1. So, mga kapatid, for our introduction sa ating team, let us run with endurance the race God has set before us. So, ano nga ba ito, mga kapatid? So, bakit ba nandito to sa harapan natin, mga kapatid? So, aalamin natin, mga kapatid, kung ano nga ba ang tema na ito. So, let us run with endurance. So, endurance, ano po ang ibig sabihin ng endurance, mga kapatid? Endurance means ito ay pagtitiis. And the race is paligsahan o karera. So, it means, mga kapatid, tayo ay tumakbo na may pagtitiis dahil meron tayong paligsahan na itinakda sa atin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ngayon po, babasahin po natin ang ating mga Hebreo 12. At bago ang lahat, tinatawagan ko po si Sister Abigail upang basahin po ang ating Bible verse sa hapon na ito. Ayan, lahat po ay naalayahan ko tumayo at sabay-sabay po natin basahin sa Hebreo chapter 12 verse 1. Sabi dito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa harapan. Amen. Amen. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan na aming nagawa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang masamang diablo, Panginoon, narito sa aming kahanap, Panginoon. Nawa po, Panginoon, palayasin niyo po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang kanilang mga aral na matutunan, Panginoon, isang buhay at isang puso nila ito, Panginoon. At nawa po, Panginoon, bilang isang tagapagsalita, Panginoon, at magbabahagi ng inyong salita, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng knowledge and wisdom, Panginoon. At lahat ng itong, Panginoon, ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus dahil magsabi ng Amen. Ayan. So, maaari na po tayo magsiupo, mga kapatid. Ayan. So, maraming salamat po. So, again po, pinagpala po ba tayo ngayong hapon? Amen. Ayan. So, wala pong matutulong, mga kapatid, ha? So, hindi ko kayo nakita, pero nakita tayo ng ating Panginoon. Ayan. So, basahin po natin ulit sa mga Hebreo chapter 12, verse 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na puwibigil sa atin. Buong tiyaga tayo tumakbo sa paligsang ating sinalihan. So, ibig sabihin po, mga kapatid, may paligsahan tayong sinalihan. Ano nga ba ito, mga kapatid? At bakit tayo nakasali pa, mga kapatid? So, bago pa lang tayo dito sa mundong ito, mga kapatid, itinakda na tayo ay masasalihang paligsahan. At ang alam ng ating Panginoon na
kapatid, sa mundong ito, mga kapatid, tunay na napakahirap mabuhay. Dahil ating mundo ay nababalot ng kasalanan. So, our world is full of sin, mga kapatid. So, napakahirap maging matuwid na tao, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Mahirap. Kaya po, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, mahirap talaga, mga kapatid, maging mabuti kang tao sa kapwa. Also, yung kaiba kaya, kasi naniniwala sila sa ating Panginoon. Matakas ang kanilang pananampalataya. Pero ang iba, mga kapatid, nahihilap yung pababa, mga kapatid, na kung saan, kahit ilang beses, ilang years na sila naging Kristiyano, mga kapatid, tumatalikod sila, nagbabackslide sila, mga kapatid. Dahil ang mga taong nakapalibot sa kanila ay unbeliever. Kaya po, mga kapatid, sinasabi po sa ating verse, talikuran natin ang kasalanan at yung mga balakid na pumipigil sa atin, mga kapatid. Hanggat maaari, mga kapatid, talikuran natin to. Iwasan natin ang mga bagay na magpapahila sa ating pababa. Because you are the light in the world, you should be the light in the world. Let your light shine and see how God works in you, mga kapatid. So, and now, tayo po ay aalamin natin kung ano nga ba ang title ng pag-aaralan natin sa hapon na ito, mga kapatid. So, our title, How to Run Christian Race, Hebrews 12:1. So, magpo-focus po tayo sa Hebreo, mga kapatid. So, we have 4 points, mga kapatid. So, first, mga kapatid, lay aside every weight. Let us also lay aside every encumbrance and the sin which easily entangles us. In Tagalog, isatabing din natin ang bawat sagabal, ang mga kasalanan na napakadaling bumalot sa ating mga kapatid. So, mga kapatid, ang dali lang explain nito, mga kapatid. Sa karera na ating sinalihan, paano tayo makakarating sa finish line kung meron nagpapabigat or nalihina sa iyong pababa, mga kapatid? Sa tingin mo, mga kapatid, kung may bigat ka sa katawan mo na hindi mo kayang maglakad ng ayos, makakarating ka ba doon? Hindi mo, mga kapatid, mag-i-stop ka eh. Kasi ang bigat eh. Ang bigat ang dinadala mo. Para bago mo matapos ang finish line, yes, madami kang pagsubok na pagdadaanan. Kasi, mga kapatid, sinusubok tayo, mga kapatid. Lalo na ang diablo, mga kapatid. Kaya po maging matalino tayo at maging madiskarte, mga kapatid, upang maging magwagi tayo sa kaligsahan. Because in Hebrews 12 say the same thing. Is it true in the Christian race? It tells us to lay aside every encumbrance. The word encumbrance means a weight. A burden alone which is bulky. You don't want anything to weigh you down as you try to finish the Christian race. So sa Tagalog, bigatin ka habang sinusubukan mong tapusin ang Christian race. So, encumbrance po, it means ito yung mga mabibigat, mga kapatid. Ito po yung mabibigat na kung saan, sa sobrang bigat, hindi ka makakarating sa finish line, mga kapatid. So dahil may bigat ka, ask yourself, take a moment right now and ask yourself, is there anything in my life right now that is weighing me down spiritually and keeping me from being the follower of Jesus that God wants me to be? So sa Tagalog po, mga kapatid, try mong tanongin sa sarili mo, ano ba ang nagpapahila sa akin para hindi ako mag-iisang alagad ng ating Panginoon? Ayan, take a moment, mga kapatid, bigyan ko kayo ng oras. So alam ko ngayong araw na ito, mga kapatid, naisip ko na, mga kapatid, may nagpapahila ba sa akin? Bakit hanggang ngayon, ilang taon na ako sa obligasyon na ito? Bakit parang hindi ko ramdam? Bakit parang may humihila sa akin? Sila pastor, ayun, alam talaga nila lahat. Bakit ako hindi? Ilang taon na ako naninilbihan. Ilang taon na akong alagad. So, tanungin yung sarili nyo. Bakit? So, may mga experience yan, mga kapatid. So, first, maybe it's bitterness over how you have been treated on your unwillingness to forgive someone. Forgiveness is a heavy weight. You can successfully run the Christian race when you carry the weight of unforgiveness on your back. So, ibig sabihin po, mga kapatid, kaya po, may mabigat sa sarili mo ng kung saan, ilang taong ka na servant of God, hindi ka katulad sa ibang kapatiran mo. Kasi po, mga kapatid, hindi ka po marunong magpatawad, mga kapatid. So, bilang isang Kristiyano, napakahalaga po niya, mga kapatid, maging mapagpatawad tayo. Kahit kaano man kasama or hindi mo tanggap yung ginawa silang kapwa mo, mga kapatid, dapat tayo
sila mga kapatid. Kaya po tayo mga kapatid, marunong tayo magpatawad mga kapatid. Minsan mga kapatid, napakabigat niyan. Kapag nagtatanim ka ng galit sa kapwa mo. Kaya po bilang isang Kristiyano, huwag ka pong magtanim ng galit mga kapatid. Kasi hanggang pagtanda mo, dadalhin mo yan. At may bigat yan sa puso mo at sa katawan mo mga kapatid. So paano mo matatapos ang finish line kung may bigat dyan sa katawan mo na nalalantay mga kapatid? Amen po ba? Ayan. So wala pong matutunan kasi po, blind po yung nakikita ko hindi ko po makita ang mukha nyo. Ayan. So wala pong matutulong mga kapatid nakikinig lang po tayo ngayon. So mga kapatid, first experience yan mga kapatid marunong tayo magpatawad. So kung di ka marunong magpatawad, hindi ka karapat-dapat mga kapatid. Kasi nga po, ang ating Panginoon ay marunong magpatawad. Verse 2, maybe it's some friends who are dragging you down spiritually. There may be a person or a group of people in your life that as long as you have active fellowship with them, you will never be able to run a Christian life because they're dragging you down. God may be telling some of us today that you need to sever your ties with a person or a group of people so that you can run the Christian race has for you. So mga kapatid, nangyayari ito sa mga kabataan, pero sa mga kananayan, medyo lang. So 50% lang yan sa mga kananayan kabataan kasi meron na silang experience sa buhay. So actually, nangyayari ito sa mga kabataan, lalo na po sa akin. So may mga kaibigan tayong unbeliever na kung saan sila ang naghihilang sa ating pababa upang hindi tayo maging tagasunod ng ating Panginoon. So patunay lang po, ako po na nagbabahagi sa inyo ng salita, ang mga taong nakabalibot sa akin ay puro unbeliever mga kapatid. So ibig sabihin mga kapatid, malayo sila sa akin. Kasi po ako po, isa po akong born again na tagasunod ng ating Panginoon. Ayan. Yung mga kasama ko po, hindi po. Ngayon nga po, nasa labas sila, naglalaro, or kung ano man ginagawa, mga kapatid. So, dumating ako sa point na munti ka na ako mahila pababa. Ayan. So, gusto ko lang po i-share kasi baka na-experience nyo po. Meron po mga kaibigan talaga, napakalapit nila sa akin. And sila dapat yung magiging cause kung bakit ako mag-backslide. Kasi dumating ako sa point na tinatamad na ako. Parang ayoko na magsimba. Parang tinatamad na talaga ako. Pero ang hirap talaga hiwalay ng ating Panginoon. Lalo na kapag nabautismo ka na, kapag tinanggap mo ang ating Panginoon, napakahirap yan. So mga kapatid, meron ka ng konsensya sa sarili mo. Ako po kasi mga kapatid, kapag hindi po ako nagsisimba, tuwing linggo, nanghihina po talaga po ang katawan ko. Parang nahiya na ako magpakita kay pastor Nahiya ko yan. Pag hindi ako nakakasimba, ay hindi ako papakita kay pastor, nahiya talaga ako. Ganon. Kasi nandun yung konsensya mo mga kapatid Pero dahil sa mga kaibigan ko na nagpapahila sa paglilingkod ko sa ating Panginoon, ay nakakalungkot kasi nadadala din ako kasi napakadami nila Ang hirap nilang iwasan, lalo na kung malapit sila sa buhay mo mga kapatid. So, kapag gano'n, nasa sitwasyon ka na gano'n, marunong ka magtanggap. Tatanggapin mo na kaya mo yung sarili mo mga kapatid. Hindi mo kailangan ng tao magpapahila sa iyo pababa. Mapapahil ka ba na nandiyan ka lang? Tapos yung mga kasama mo mananampalataya nasa taas, mga kapatid, papayag ba kayo? Siyempre hindi. Dapat papayag kayo na sabay kayong aangan at magiging matagumpay kayo sa paligsahan na tinakda sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, amen. So, kahit nag-aano kadami tayong kasama or unbeliever, merong binigay sa atin ng ating Panginoon na makakasama upang magtagumpay tayo sa ating paligsahan. At ayun ang mga ka-churchmate. Ayan. So, nagpapasalamat ako kasi kahit na may humila sa akin bababa, may mga tao nang papaalala sa akin ng gawain. Nandiyan sa akin, Ben, tala na dito sa church. Ayan. May gawain tayo, Ben, punta ka. Ayan. So, nagpapasalamat po ako sa tao na yun kasi kahit napilit kong kinakalimutan ng gawain, siya po ang nagpapaalala sa akin every time nagkakaroon ng gawain. So, still, hanggang ngayon, thankful pa rin ako kasi ngayon, hindi ko ito naranasan na katayo sa inyong harapan, hindi ko ito maranasan na magbahagi sa inyo. Tignan niyo mga kapatid na tutuwa na gagalak ako na kinakabahan kasi even though na hindi ko ito first time mga kapatid kasi last month po, nakapag-preach na po ako, nakapagbahagi na po ako. But now mga kapatid, napakadami niyo po. So praise God, ang dami pong anak
salita. So, I'm grateful po na nandito kayo, na saksi kayo sa pagbabahagi ko. Ayan mga kapatid. So, sinasabi po dito sa second experience ko, meron tayong makakasama na magwawagi sa paligsahan ng ating Panginoon mga kapatid. So, hindi natin kailangan ng mga kaibigan or kasama ng mga unbeliever na maghihila sa iyo pababa. Kasi po mga kapatid, kapag po pinili natin ang ating Panginoon, magiging friendless kayo mga kapatid. Sasabihin sa inyo, ano ba yun siya? Parang baliw naman. Bakit nagsisimba? Ano mangyari? Parang ganun yung mga believer, mga kapatid eh. Alam ko na po yan. Ano mapapala nila dyan sa pagsisimba gabi? Ano mapapala nila dyan pag sisimba sila tuwing linggo? Ayan. So, ay mga iniisip nila. Kaya kung saan, kung anong ginagawa nila ngayong hapon na ito. Minsan yung iba, nagiinuman. Ayan. Mga kapatid. So, hindi po natin kailangan ng mga kapatid. Upang magwagi ka sa paligsahan na ating pinagdaan ng ating Panginoon, dapat po, willing ka na mag-isa. Nakakayanin mo lahat ng mag-isa. Hindi mo kailangan ng kasama upang salihan yung paligsahan ng ating Panginoon. Wala mangyayari sa iyo mga kapatid. Kung hindi mo kaya mapag-isa, dapat hindi ka nakikiayon sa kaibigan mo. Even though na mahal mo siya, or kung anong relationship nyo, dapat mga kapatid, mag-isa ka lamang mga kapatid. Alam mo kaya niya dahil hindi ka na lamang nag-iisa, dahil kasama mo ang ating Panginoon. At kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. And dahil alam na natin, taking your focus away from the race that God wants you to run. So mag-focus na po tayo sa ating paligsahan na sinilayhan natin, na itinakda sa atin ng ating Panginoon. So maybe it's something entirely different than anything I mentioned. Pray about it. Ask God, Holy Spirit, Lord, show me anything that is slowing me down in my Christian race, and ask Him to help you lay aside any ignorance that might be in your life so you can run the race that God has set before you unhindered. So it means po mga kapatid, every time po na may naghihila sa atin, pray lang po tayo kay Lord. Kasi tutulungan tayo ni Lord mga kapatid at di niya po tayo pababayaan. Kung ano man yung nagpapabigat sa iyo, or kung ano naman yung mga problema, pagsubok na yan, na kung saan hindi mo matatapos yung finish line, mga kapatid, pray lang tayo kay Lord. Always pray to God. Dahil ang ating Panginoon ay laging may sagot. Ayan mga kapatid. Kaya po basahin po natin sa Mateo chapter 11, verse 28. Matthew chapter 11, verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigitang luha sa inyong kasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Amen. So sinasabi po sa verse na ito mga kapatid, lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan. So alam ko mga kapatid, sa mga tao, sa anak na nandito, hindi totally masaya. Even though na kahit anniversary natin, meron yung bigat na nararamdaman. Pagsubok, kahirapan, pero tinatago niya. Kasi alam ipakita mo sa kapwa mo, di ba? So nakatago yung mga kapatid. So kung ano man yung bigat o problema na nararanasan mo, lumapit lang kayo sa ating Panginoon dahil may kapahingaan. Sorry, nabubulog po ako dun. So, may pahinga po tayo sa ating Panginoon. Basta, willing lang po tayong mag-pray, tanungin siya, kausapin siya. Ayan mga kapatid. And for our second point, run with endurance. So, and let us run with endurance. It's significant that the verse say, run with endurance, the race which is set before us. The Christian race is a race which must be run with endurance. Someone has well said, the Christian life is not a sprint. So, even po ba mga kapatid, the Christian life is not a sprint? Parang ang ina, parang di na po nakikinig ah. Amen po ba? Amen. So, a Christian life is not a sprint. Hindi po minamadali. Sa buhay Kristiyano, hindi kailangan magmadali ka. Hindi kailangan po rin, alam mo, may paligsahan tayo. Gusto mo, magwagi ka, mga kapatid. Hindi po ganun ah. Ang buhay Kristiyano po ay hindi lagi minamadali, mga kapatid. Kasi po mga kapatid, kapag minadali mo yan, may chance na matutumba ka, mahirapan ka, hanggang sa sumuko ka. Ang buhay Kristiyano po ay dapat ay may pagtitiis. And this is endurance, mga kapatid. Run with endurance.
as you go at any certain point of your life. It's that you keep on following Christ until you finish the course He gave you to run in this life, mga kapatid. So, sinasabi po dito, mga kapatid, ang buhay Kristyano po ay hindi dapat minabadali. Hindi yan mabilis na, mga kapatid. Hindi yan kung saan, alam mo na paligsahan tayo, gusto mo na agad manalo, gusto mo na magwagi. Hindi po, mga kapatid. Dapat po, mga kapatid, hinay-hinay lang, mga kapatid. So, dapat may pagtitiis. Like ni Jesus po. Sabi po dito, Jesus didn't wait. So, ibig sabihin po, hindi po nang madali ang ating Panginoon, but He rather raised His Father set before Him to the very end. So, mga kapatid, ang ating Panginoon ay may pagtitiis. Hindi niya pinadali ang lahat, mga kapatid. Hinintay niya hanggang maging katapusan ng kanyang buhay. So, ang ating Panginoon po ay nagtiis, mga kapatid. Kasi alam niya na po na mangyayari sa kanya eh. Kung papakuin siya sa krus, ay alam niya po yun, pero hindi niya po pinadali. At higit sa lahat, hindi niya tinakasan yun. Tinanggap niya at nagtiis siya. Na kahit kutsain siya ng iba, kahit may kahirapan siya, basin siya, pagbuhatin siya ng mabigat na krus, tiniis niya po yung mga kapatid. Handa niya po tiisin yun. Kaya po tayo, mga kapatid, tayo po ay magkaroon na pagtitiis. Because strong with endurance means to remain faithful to the ministry God gave you, even if you don't feel like it's doing any good. In Tagalog po, ang pagtakbo na may pagtitiis ay nangangahulugan na mananatili kang tapat sa ministeryong ibinigay ng Diyos sa iyo. Kahit na hindi mo nararamdaman na ito, ay gumagawa ng anumang kabutihan, mga kapatid. So, kapag po may pagtitiis tayo, mga kapatid, tayo ay tapat sa ating Diyos na buhay. Kasi po na kahit gaano kahirap o pagsubok, minsan nga po, kahit na feel mo na tinalikuran ka na ng lahat, kahit ang ating Panginoon, pinapipil mo yan kasi sa sobrang bigat, sa sobrang hirap na pinagdadaanan mo, mga kapatid. Pero kung may pagtitiis ka, mga kapatid, magiging tapat ka sa ministeryo dahil na sa ating Panginoon, mga kapatid. Like katulad ko kay Job, yan, si Job po, ayan. So nakakala po sa kwento niya, si Job po ay nakaranas sa matinding paghihirap sa buhay. Siya po ay nagkaroon ng mga sakit sa balat, namatay po ang kanyang anak, nawala po yung kayamanan niya, lahat nawala sa kanya. Iniwan siya ng asawa niya, tinakwil siya. Ganun na din ang mga kaibigan niya, mga kapatid. Sinabi niya, sumpain na daw si Lord, itakwil na daw. Pero ang ginawa ng anong ginawa ni Job? Di ba po, mga kapatid, bago sa itakwil niya ang ating Panginoon sisihin sa lahat, siya po ay nagpuri, mga kapatid. Pinapurihan niya po ang ating Panginoon. Nagtiis si Job. Kaya po dapat tayo, mga kapatid, upang tayo ay magwagi sa paligsahan na ating sinarihan, dapat tayo ay may pagtitiis na katulad ni Job. Dahil, mga kapatid, kapag po tayo ay nagkaroon ng pagtitiis, makakamtan natin ang ating gantimpala. Nakatulad ni Job, naging doble-doble pa yung kayamanan niya, binigyan siya ng magagandang anak, at mas madaming pagpapala yun na binigay sa kanya ng ating Panginoon dahil siya ay may pagtitiis. So, run with endurance means you continue to follow the Lord even when people hurt you. Those things happen to every Christian, not just you. Running with endurance means you don't let that stop you. You just keep on following Christ regardless, mga kapatid. So, mga kapatid, sinasabi po dito, ang run with endurance po, ito yung patutuloy mong paglilingkod sa ating Panginoon, sa patuloy na pagsunod sa ating Panginoon, na kahit na may taong nalalakit sa'yo, kahit na may taong nagpihila sa'yo bababa, ayan, dahil may pagtitiis ka, makakapokus ka na kung saan mapupunta ka ay matatapos mo yung finish line na yun na sinalihan mo na binigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, lagi po natin tandaan, dapat po meron po tayo pagtitiis, mga kapatid. And para po lumakas po ang ating spiritual at maging matatag tayo, lagi po natin tandaan, just get up and read your Bible today and every day. And for second, just go to the church today, especially in Sunday. Just show up for your ministry today. Just turn away from the sin today.
Just do what God telling you today. So ayun po ang mga kapatid na dapat natin gawin upang maging matapat tayo at magkaroon po tayo ng pagtitiis sa ating sarili, mga kapatid. Every time na magkaroon ka ng problema, pagsubok na yan, dapat meron kang pagtitiis at kakayanin mo upang isa ka maging tapat o maging lingkod. So just keep putting one step in front of the other spiritually, and don't let anything stop you. Just keep growing. Just keep growing even you don't feel like it. Especially when you don't feel like it. So kahit feel mo na wala lang sa'yo doon, na puro na lang problema, pagsubok yan, na kung saan pasuko ka na, mga kapatid. Dapat dahil meron kang pagtitiis, go mo lang, continue mo lang. Sumunod ka lang sa ating Panginoon dahil run with endurance the race that is set before you. So, ibig sabihin po, mga kapatid, yung karera o balisan ay tinangda sa atin ng ating Panginoon, ikaw ay magwawagi. So, lagi po natin tanda, mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng pagtitiis. So, balikan na po natin. So, sa first point po, lay aside every weight, and for our second, run with endurance. So, for our third point, run the race which is set before you. So, the race which is set before us. So, I think this is important to mention. Each of us has to run the race which God has set before you. So, we have different race. My race may be very different from yours. Your race may be entirely different than someone else. We have our own particular race that God has personally called us to run. So may ibang paligsahan tayo, mga kapatid. Sabi po pala, hindi lahat ay pare-pareho. Meron akong paligsahan. Like ako, bilang isang kabataan, ang paligsahan na sinalihan ko na kahit may gampayon ako sa pag-aaral ko, dapat maging masunurin pa rin ako kay Lord. Dapat pa rin ako maglilingkod sa Kanya. Dapat hindi lang puro pag-aaral lang. Dapat maglilingkod ka rin sa ating Panginoon. Ikaw naman, bilang isang magulang, dapat hindi lang puro sa pamilya. Dapat meron ka din sa Diyos na buhay. So, iba-iba tayo, mga kapatid. Sa tatay din po, may mga trabaho sila. Dapat bilang isang maglilingkod ka, dapat every Sunday, willing ka i-sacrifice yung araw na yun upang papurihan ng ating Panginoon, upang dakilain siya. So, meron tayong ibang karera o palisahan, mga kapatid, na dapat magbuli tayo, mga kapatid, na kahit anumang pagsubok, dapat hindi tayo hihinto sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, mga kapatid, experience program. So some of us have to run our race through great discouragement in life or disappointment in other people. So yung iba po tumatakbo sila kasi po na-discourage sila, na-disappoint sila. So totoo po yung mga kapatid, di ba? For example, nag-expect ka sa tao na ito, pero hindi pala nangyari. So mga kapatid, tatalikod ka dyan eh. Hindi ka haharap sa kanya, tatakbo ka eh. Iiwasan mo siya eh. Kasi na-discourage ka niya. Na-disappoint ka, mga kapatid. So dapat po, mga kapatid, every time na disappoint tayo sa kapwa natin, dapat mag-pray tayo kay Lord. Hingin tayo ng mga advice niya or signs. Anong dapat mong gawin, mga kapatid? Pero mga kapatid, every disappointment in your life, hindi yung rason para tumalikod ka, mga kapatid. Pagkasarapin mo yun, at alam mo, kaya mo yung lagpasan, mga kapatid. Hindi lahat ng tao ay sumusuko. Ang lahat ng tao, some of people ay, mga kapatid, ay naglilingkod ng matapat sa ating Panginoon at hindi tumatalikod. Ayun po ang totoong Kristiyano, mga kapatid. So, and now, second, some of us run a race while spending most of our time and effort caring for a sick spouse or other loved one. So, mga kapatid, yung iba tumatakbo dahil sa mga nila sa buhay. Minsan, kapag nakita natin yung mga natin sa buhay, uy, si Papa, tatakbo ka naman bilis. Lalo na pag bata ka, pag nakita mo yung Papa mo na pauwi na, tatakbo ka. Lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Mapapatakbo ka talaga. So, iba-iba tayo, mga kapatid, na tinatakbuhan sa buhay. At iba-iba din tayo na ating sinalihan. Pero isa lang po yan, mga kapatid. Maging matapat tayo at may magtitiis tayo at iwasan natin, mga kapatid, ang mga nagpapahila sa ating pababa. Dahil ang goal natin, mga kapatid, ay makapunta sa buhay, ay makamit yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. So we have our own different circumstances
circumstances, we have a different place that is set before us. So maybe your wish, your circumstances could be changed and that you could run a different place than you are. But you can't do anything about that. All you can do is to run the race God has set in front of you. You won't be judged because you didn't run somebody else's race. You will only be judged by how you run the race God has set before you, mga kapatid. So ibig sabihin po, mga kapatid, kahit anong pilit mo baguhin, hindi mo na matatakbuhan to, mga kapatid. Dahil tinakda po tayo ng ating Panginoon upang makasali tayo lahat at meron tayong palisan, mga kapatid. Dahil lalo na pag isa ka ng Kristiyano, mga kapatid, ganap ko ng Kristiyano, ang mahirap na po talaga talikuran, mga kapatid. Ang gusto lang natin ay makamit yung buhay na walang hanggan at makapiling natin ang ating Panginoon, mga kapatid. And kahit anong mangyari, mga kapatid, huwag mong isipin, mga kapatid, na porket nadapa ka o nahihirapan ka, hindi mo na kaya, sumusuko na sa buhay mo. Kasi yung iba, pag ano ba tawag dito? Pag nahihirapan ka, mga kapatid, kapag nadapa ka, i-judge ka ng ibang mga kapatid, right po ba? Diba? Minsan, ano pa sasabihin sa'yo? Pero mga kapatid, dahil isa kang tapat na maglilingkod at may pagtinis, dapat hindi mo po yun iniisip. Mag-focus ka lang sa karera or paligsa na sinalihan mo at paulit ko sinasabi ay mag-pray tayo palagi kay Lord. So the only race you can run is that God set before you. So basahin po natin, mga kapatid, sa mga Efeso chapter 2 verse 12. Mula taga Efeso chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. Amen. So sinasabi po dito sa Efeso, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong pa man. So ibig sabihin, mga kapatid, nilikha na tayo ng ating Panginoon upang gumawa tayo ng mabuti, mga kapatid. Di ba nga po sa last na preach ko, may purpose tayo dito sa mundo na ito. Kung bakit tayo nabubuhay, kung bakit nabuhay kang tao, kung bakit hindi ka nabuhay ng hayop. Binuhay ka ng tao, binuhay ka ng ating Panginoon bilang isang tao dahil may purpose ka at may layunin ka, mga kapatid. At may gagampanan ka at iyon ang paggawa ng mabuti. Dahil ayun ang tinakda sa atin ng ating Panginoon noon pa man. So for our last point, fix your eyes on Jesus. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. The Bible says that while we are running our Christian race, we need to keep our eyes fixed on Jesus. So mga kapatid, dapat po kapag po tumatakbo tayo sa karera na sinalihan ng ating Panginoon, dapat magkaroon ka ng focus, mga kapatid. Kasi po, mga kapatid, kapag hindi ka po nagkaroon ng focus, maaari ka ma-distract. Maaari ka mapunta sa ibang direction or kung ano man yan. Pero kung meron kang focus, mga kapatid, lalo sa sarili mo, or may goal ka sa sarili mo, mga kapatid, ikaw ay magwawagi, mga kapatid. Because don't look into the opposite headlights because you tend to drift towards whatever you are looking at. Keep your eyes fixed on where you're going. So kung saan ka man magpunta, magkaroon ka ng focus sa sarili, mga kapatid. Kasi kung like today po, ayan, so may nagsasalita po ko, even though na hindi ko makikita yung pagmumukha nyo, pero naririnig ko po yung ingay. Ayan, so naririnig ko po yung ingay, mga kapatid, even though na hindi ko makikita. So doon pa na, mga kapatid, nadidistract na tayo sa ingay. So naku, sana hindi naiintindihan yung sinasabi ko. So nakakalungkot, mga kapatid, kasi sa araw ng anibersaryo, nakagawa natin ma-distract. Even though na ito, nagsasalita ako, nag-share ako ng Word of God. So dito pala, mga kapatid, hindi na tayo magwawagi. Kasi nadidistract tayo. So no matter what happened, kahit anong pa niyang ingay, mga kapatid, magkaroon ka na ng focus. Pray ka lang kay Lord. Pag natutulog, pag naantok ka, mag-pray ka. Sabi mo, Lord, nawa po pang lalayin po ang antong ko. Nawa po kalabanan ko ito, Panginoon. Nawa po makapakinig ako ng inyong salita ng maayos at may sa buhay ko ito. Always pray to God, mga kapatid. Kung ano ba niyang ingay, normal lang po yan.
like sa mga baby po, ayan, nakakagawa sila ng noise, ingay, na kung saan maaari tayo mag-distract. But dahil may focus ka sa sarili mo at lalo na sa ating Panginoon, maisasabuhay mo ang kanyang salita at higit sa lahat maintindihan mo to. At higit sa lahat mga kapatid, so marami higit sa lahat higit sa lahat mga kapatid, magwawagi tayo sa paligsahan na itinakda sa atin ng ating Panginoon. So fix your eyes on Jesus to look at the race where you can do it by yourself. Look to Jesus. So no matter what happened mga kapatid, iisip mo na yun, ay hindi mo kaya to, matatalo ako dito, hindi ko kakayanin to, hindi ako magwawagi. Huwag po ganun ang isipan natin mga kapatid. Tingnan po natin ang ating sarili, sabihin natin na kaya ko to, kaya ko magwagi na nag-iisa. Hindi ko kailangan ng mga tao maghihila sa akin pababa, pagkos kaya kong mag-isa. Dahil may Diyos akong buhay, natutulungan ako. Kahit ano bang mangyari, kahit ano bang pagsubok na yan, paghihirap na yan, kakayanin ko to dahil buhay ang Diyos ko. Amen po ba? Amen. Parang wala na po nakikinig ah. Amen po ba? Ayan. So nagaganap po ako dahil gising pa rin po kayo, hindi po kayo natutulog. Even though hindi ko po nakikita. So for our conclusion, Hebrews 12 telling us here, run the race God has set before you. Keeping on running when it's hard, just keep putting one step in front of the other. Don't let the things of this world drag you down. So ibig sabihin mga kapatid, kahit may nagpapahila sa iyo pababa sa mundong ito mga kapatid, huwag ka magpapapekto dyan mga kapatid. Pagkos isipin mo na kakayanin mo yung paligsahan itinakda sa atin ng ating Panginoon. Na kahit anong mangyari mga kapatid, tumakbo ka lang. Makipagsabayan ka sa mga kapwa mo kapatiran na maglilingkod sa ating Panginoon. Palagi-lagi natin tandaan, sumama tayo sa tao maghihila sa ating pataas, hindi pababa. Dahil pag pababa ka, wala kang mararating mga kapatid. Nandiyan ka lang, hindi ka mapupunta sa taas. Kasi nga po mga kapatid, sumasama ka sa mga tao magpapahila sa iyong pababa. Paano ka mag-grow kung sarili mo ay hindi mo kaya mag-grow, mga kapatid? So napakahirap po yung mga kapatid. Dapat po, sumama tayo sa mga kapatiran natin o sa kaibigan natin na maghihila sa ating patas, hindi pababa. Dahil meron tayong sinalihan ng kapaligsahan na itinakda sa atin ng ating Panginoon. So don't look at your circumstances, don't look at the other people, don't look at yourself and your weaknesses. So mga kapatid, huwag po natin tignan yung kahinaan natin. Huwag po natin tignan yung mga pagsubok o problema o nararanasan mo. Mga kapatid, lagi tayo mag-pray kay Lord. Sabi mo, kung may kahinaan ka mga kapatid, ano mo kakayo mo yun eh. Iba doon na yung weaknesses mo. Minsan, ito yung nagpapahila sa iyong pababa na kung saan hindi ka magwawagi mga kapatid sa kanila or paligsahan ng ating Panginoon kasi may kahinaan ka. Iniisip mo na agad na, ay, hindi ko ito kaya. Ay, malabo ito, malabong nawagi ako. Sorry Lord. Huwag po mga kapatid. Lagi po natin tandaan na kaya natin to. Kaya natin itong labanan mga kapatid. Huwag tayo sumuko. Even though na bagsak. Ngayon, down ka sa sarili mo. Pili mo bagsak ka mga kapatid. Pili mo, like, porque napag-iwanan ka, kala mo, diyan ka lang palagi. Lagi natin tandaan mga kapatid, bilog ang mundo. Paikot-ikot lang yan ang buhay. Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas ka. Pero mga kapatid, dapat lagi natin tandaan na kaya natin to. Kahit ang gaano man kahirap mabuhay sa mundo na ito dahil bumabalot ang kasalanan, dapat kakayanin natin to. Magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo at higit sa lahat, handa ka magtiis sa lahat. And just keep your eyes fixed on Jesus and run the race He set before you until the day you run into His arms. So ibig sabihin mo mga kapatid, tumakbo lang tayo, paulit-ulit tayo mga kapatid ha. Palagi tayong tumakbo mga kapatid, magkaroon tayo ng focus sa ating Panginoon hanggang makamit natin yung gantimpala. At ito ang mga kapatid sa piling ng ating Panginoon. Gusto niyo po ba makapiling ang ating Panginoon? Amen! Ayan. So dahil gusto natin makapiling ang ating Panginoon at
what happened to your life, even though na kahit na hirap ka, doon na down ka, ano man yan, na pagsubok, dapat meron kang pagtitiis, mga kapatid, at lagi mong tandaan, mga kapatid, hindi ka nag-iisa. Pagkos kasama mo ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Yan, so amen. So maybe you've been wishing you had another race as God to help you run your race. So even though na kahit nahihirapan ka, again, mga kapatid, even though nahihirapan ka, lagi lang tayo mag-pray, tanungin natin ang ating Panginoon. Lagi natin siyang i-ask kung ano yung may payo niya. Even though na hindi siya sumasagot, mga kapatid, malamang po hindi mo sasagot ang ating Panginoon. Kasi po, isa pong spiritual ang ating Panginoon. Banal na espiritu po. Hindi po yan parang kaibigan mo, ganyan, sasagot na agad. Hindi po, mga kapatid. Kung saan mong mararamdaman yan at sa sarili mo magkakaroon ng kasagutan sa tanong mo, mga kapatid. So again, maybe you've been wishing you had another race as God. Lagi tayong tanongin ng ating Panginoon na tayo ito kanya tulungan, mga kapatid. Kasi ito ang ating Panginoon, mga kapatid, lagi siyang nandyan para sa iyo. Kahit minsan hindi mo ramdam kasi sa sobrang dami mo dinadamdam, sa problema mo na hindi mo kayang lagpasan, pero no matter what happened, mga kapatid, nandiyan ang ating Panginoon para tayo ay tulungan. So maybe you need to begin the Christian race today by asking Jesus to be your Lord, Savior for the 21st time. So bukod tayo atin ng Panginoon at tagapagligtas, siya lamang ang makakatulong sa ating mga kapatid upang tayo ay magawagi sa ating paligsahan na tinakda niya para sa ating. At alam ko, mga kapatid, bilang isang kapwang kapatid nyo, alam ko kakayanin natin ito lahat. At sabay-sabay tayo magwawagi. Hindi mo kailangan, mga kapatid, na makipagsabayan. Hindi mo kailangan maging mabilis dahil ang buhay Kristiyano ay hindi dapat minamadali. Hinay-hinay lang yung mga kapatid. Minsan sa sobrang kakamadali mo, madaba ka. Di ba po? Dapat po, magkaroon tayo ng pagtitiis, tumakbo tayo na sabay-sabay, at handa tayong makinig sa mga nangaral sa atin. Hindi po yung nakikinig ka lang, ilalabas mo yan sa tenga mo. Then paglabas mo sa church, wala na. Ganun pa rin ang buhay mo. Dapat po, mga kapatid, magkaroon tayo ng focus sa ating Panginoon. Kung gusto mong magwagi sa balinsan, kanyang tinakda, dapat po palagi nakatuon ang ating sarili sa ating Panginoon. So basahin po natin sa taga-Pilipos, chapter 4, verse 8. Mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 8. Bilang pagkatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Amen. Amen. So dahil bilang pagtatapos, mga kapatid, maging laman ng inyong isip ang mga bagay-bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-gala. Dahil gusto ng ating Panginoon kung ano ang tingin natin sa Kanya, maging ganun din tayo, mga kapatid. Dapat mismo tayo maging malinis at maging matuwid. Even though na hindi natin kaya yun dahil sa mga tao na kapaligid sa atin, pero kung may willing tayo, mga kapatid, kung willing ka na baguhin mo yung sarili mo, alam kong mababago mo yan at magiging katulad ka ng ating Panginoon na buhay. So mga kapatid, ngayon, kahit nakagawa din ng kasalanan, mga kapatid, darating tayo sa point na ikaw mismo magpapabago sa sarili mo. Ikaw mismo ang maglilinis yan. Lagi ka nag-pray na pag-uwi ka ng ating Panginoon, palitan ng ating Panginoon ang puso natin, malinis, pero sarili mo, hindi mo magawa, wala kang paggawa. Hindi po kasi, mga kapatid, masasagot niyang prayer mo kung mismo sarili mo ay hindi mo ginagawa, mga kapatid. So, hindi ka nangingi, like for example, hindi ka nangingi ng biyaya sa ating Panginoon, pero wala kang ginagawa. Puro tulog ka. Sa tingin po, may pagpapala. Wala po, mga kapatid. Dapat kung ano po ang inani natin, ayun po ang tatanim, ayun po ang aanin. Ay, kung ano yung tinanim natin, ayun po ang aanin natin, mga kapatid. Dahil po, mga kapatid, kung tayo ay may willing na magbago at maging malinis, maging matapat, karapat-dapat, dahil mismo natin yan, tayo ang maayos sa ating sarili para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So, for our next
verse. Mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 5. Mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 5. Ipadama ninyo sa lahat ng inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya, malapit na po dumating ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, alam ko sa sarili ko na malapit na dumating ang ating Panginoon. Kasi, nagaganap na yung sa revelation, nangyayari na sa mundo natin ngayon. Kung ano man niya, mga kapatid. Maybe next week, dumating ang ating Panginoon. Kaya po dapat maging handa tayo, mga kapatid. Huwag po tayong maging matalino po tayo. Maging, ano po ba tawag doon? Maging wise po yan. So, nakalimutan ko po yung another word na yun eh. Maging mapagmasid. Ayan. So, maging mapagmasid po tayo sa napapaligiran natin, sa kapwa natin, sa mundo natin, mga kapatid. Dahil mga kapatid, dapat kang maglilingkod, mga kapatid. Paano pag dumating ang ating Panginoon, nandiyan ka sa mga kaibigan mo? Naipag-inuman ka. Di ba? Wala na po yun. Wala na po yung ano nyo. Useless na po. Kasi nakita ka ng ating Panginoon na hindi gumagawa ng mabuti na karapat-dapat sa Kanya. Imbis na magpuri ka sa ating Panginoon, nandiyan ka sa mga kaibigan mo na hindi pa naniniwala sa Kanya. Mas maganda yung mga kapatid na makita tayo ng ating Panginoon na naglilingkod sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, kapag po nasa biyahe ako, like sa gym, kasi po, hindi naman po natin masasabi yung kamatayan natin, mga kapatid eh. Hindi po natin yan alam. Minsan po, pare mo, sa biyahe mo, may mangyayang disgrasya. Pero, tayangin natin tanda, mga kapatid, kung oras mo na talaga. Pero mga kapatid, share ko lang, habang ko nasa biyahe ako, nasinip ako, umawit ako ng palihim sa ating Panginoon. Nag-praise lang ako, nakikinig ako sa earphone ko, ayan. So, minsan sa school pa, pero minsan pinapatagal kasi sa akin ng teacher yung earphone. Pero lagi po talaga ako na pupuri sa ating Panginoon na ako lang po may alam. Kasi gusto ko po na pag minsan, ganyan-ganyan magpunang pupuri ako sa ating Panginoon. Sana gano'n din po kayo, mga kapatid. Sana po hindi magtapos yung buhay nyo sa wala lang. Sa may mali ka nagawa, dapat magtapos yung buhay mo na may ginawa kang mabuti, mga kapatid. Dahil kung malapit na dumating ang ating Panginoon, dapat papurihan natin siya. Hindi po dapat masayang yung panghihirap mo. Dapat bagkus maging goal natin na makapiling natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ipadama po natin yan sa ating Panginoon. And for the last verse, basahin po natin sa taga-Pilipos, chapter 4, verse 20. Pilipos chapter 4, verse 20. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakilanman. Amen. Amen. So, dahil po nalaman po natin at napag-aralan po natin ang ating team, let us strive with endurance the race God has set before us, mga kapatid. Dapat po, papurihan natin ang Diyos magpakilanman. Amen. So, again po, mga kapatid, review lang po. Ang first points po natin, lay aside every weight. Kung ano man yan nagpapahila sa iyo po, mga kapatid, dapat iwasan mo yan. Kung anong kasalanan yan, magbago ka sa sarili mo, maging mag-aaka, sa magwagi ka, at makamtan mo ang gantimpala sa atin ng ating Panginoon. And for the second, run with endurance, mga kapatid, tumakbo tayo ng may pagtitiis. No matter what happened to your life, na kahit down na down ka, kahit anong paghihirap yan, na ibigay sa'yo, dapat willing ka magtiis, dahil alam mo, magwawagi ka sa paligsahan na ating sinalihan ng ating Panginoon. And for the third, run the race which is set before you. So, tumakbo lang tayo sa paligsahang itinakda sa atin ng ating Panginoon. And for the last one, fix your eyes on Jesus. Magkaroon tayo ng focus sa ating sarili.